Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, April 11, 2026. At syempre, kamusta naman ho kayo? Welcome to our Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At syempre, pag-uusapan ho natin maya-maya lamang. Ito si VP Sara, naghain ho ng petisyon dito sa Korte Suprema para ho ipatigil ang kanyang impeachment, ang nangyayaring impeachment proceedings dito sa Kamara. At syempre, pag-uusapan din ho natin yung latest na survey nitong WR Numero Research na nagsasabi naman ng mga saloobin ng mga Pilipino tungkol ho dito sa presidential elections sa 2028, sa impeachment ni VP Sara, sa political dynasties at kung saan pa man. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text ang inyong mga katanungan, comment or reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto ho, sa Usaping Legal natin ngayong araw, naghain ng petisyon si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para ipatigil ang ginaganap na impeachment proceedings laban sa kanya sa Kamara. Sa kanyang petisyon, sinabi ng Vice Presidente na inabuso ng House Committee on Justice ang kapangyarihan nito dahil sa pagsasagawa ng mini trial at sa di umanong fishing expedition ng karagdagang ebidensya. Hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng Vice Presidente at pinagkomento ang House Committee on Justice sa loob ng 10 araw. Nakatakda ang pagdinig ng komite ngayong April 14 kung saan inaasahang haharap ang di umanong self-confessed bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, April 11, 2026, ano ang reaksyon mo sa petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Ulitin lamang ho natin ano ang reaksyon mo sa petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Good morning, Justice Carpio. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa Free TV. Good morning sa mga taga-kinig natin. Good morning, sir. Ito ho, ang sinasabi ho ng kampo ni VP Sara is itong mini trial nga daw ho na ginagawa nitong House Committee on Justice, pagsusubpina nitong mga dokumento, nitong mga witnesses. Ito daw ho ay lumampas na sa kapangyarihan ng House Committee on Justice. So, sir, ito ho ba, unconstitutional ho ba itong ginagawa nitong House Committee on Justice sa pag-iimbestiga further hearings ho dito kay laban ho kay VP Sara Duterte? Sa tingin ko, hindi unconstitutional dahil remember yung House, sila ang prosecutor, no? Yung sa
trial sa Senado, prosecutor sila. Yung prosecutor, hindi pwede mag-rely solely on the evidence presented or produced by the private complainant. Kahit na sa husgado natin, sa criminal trials, hindi naman pwede sabihin sa mga prosecutor, oy, wag ninyo ipresenta yung mga ebidensya na hindi galing sa private complainant. Hindi pwede. They are required to present whatever evidence they can gather legally to support the case. No? Hindi pwedeng or na hindi ka pwede mag-present ng evidence na hindi galing sa private complainant. Private complainant naman, hindi naman pwede kumuha ng, let's say, forensic examination o post-mortem examination, mga NBI investigation. Dapat lahat yon available sa prosecutors. As long as pasok yan sa ultimate facts, no? Yung within the ultimate facts stated in the information. So, mali yung sinasabi na yung prosecutor hindi pwede magpresenta ng evidence na hindi galing sa private complainant. Pwede magpresenta, wala namang batas o law o rule o jurisprudence na nagsasabi na yung prosecutor hindi pwede magpresenta ng evidence pag hindi galing sa private complainant. Pag ganyan, wala tayong makonvict kahit sa regular courts, no? The prosecutor will have to gather the evidence needed to prosecute the case as long as it's allowed. Allowed naman ito under the rules dahil under the House rules, sabi sa House rules na Committee of Justice on Impeachment, the committee has the power to issue subpoena duces tecum or subpoena ad testificandum as long as it is within the purview of the ultimate facts, as long as it will these are needed to support the ultimate facts, no? So yung sinasabi nila na hindi pwede yung prosecutor to present evidence other than that coming from the private complainants. Walang batas nagsasabi niyan. Walang decision of the Supreme Court at walang rule na nagsasabi niyan. Alright, maninaw ho yan, Justice Carpio, na maaari silang kumuha ng ibang ebidensya, no? Although ang allegation naman ho nung kampo ni VP Sara, bordering na daw ho sa fishing expedition. Ano ho ang reaksyon niyo ho dito? As long as it is within the ultimate facts, to support the ultimate facts, hindi yung fishing expedition. Nakalagay naman doon ano yung ultimate facts. Yung hindi sinama sa SAL-ENIA, yung mga other assets. That means pwede mo masampida yung records ng government to prove na hindi niya talaga sinama yung ibang assets niya. That's ang ultimate facts doon, yung hindi niya sinama yung lahat na assets niya. Yun, pwede mo, you can introduce any evidence towards that end, no? Alright, nauna po kay VP Sara na mag-file ng petition is yung allied lawyers niya, yung mga lawyers na kampi ho sa kanya, and then yung isang araw ho may mga petition for intervention itong mga new lawyers. Sa tingin niyo ho ba, Justice Carpio, may standing ho ba sila dito sa kasong ito, dito sa Korte Suprema? Yung mga yung first case, yung hindi kasama si VP Sara, wala silang standing. Pero yung second case, si VP Sara mismo ang nag-file. So may standing yon. Alright, maninaw ho yan. Sir, hindi ho naglabas ng ang Supreme Court ng TRO, no, Temporary Restraining Order, at sabi ho nung Congress, ito daw ay small win para sa kanila. So ano ho ba, nakikita nyo ho ba na talagang wala hong urgency para ipatigil yung proceedings na ginaganap ho dito sa House Committee on Justice? Yeah. Pag walang TRO na inisyu ang Supreme Court, that means hindi kumbinsido pa sila. So, that's why required lang mag-submit ng comment. After that, pwede i-re-examine ulit, no? Pero ang tingin ko, wala naman talagang basis for a TRO dahil yung
House has the exclusive power to impeach. No? Exclusive yan. And they have the power to promulgate their own rules. At saka yung entire impeachment procedure ng House was quoted in the last resolution of the Supreme Court dito sa Sara versus House of Representatives, yung previous case. Kinote nila lahat. Wala naman silang sabi na hindi pwede mag-issue ng subpoena o subpoena duces tecum o ad testificandum. Kinote nila lahat eh. That means inapprove nila. Alright, so ngayon sir, nag-aantay ho tayo ng komento and then magpo-push through yung committee hearing no, on April 14. Ngayon ho, magputuloy-tuloy ho yung proceedings and then kung sakasakali ho, magbotohan ho sila at makakarating ho ito sa Senado. And then sabihin ho ng Supreme Court uli na unconstitutional ho itong mga naganap na pagdinig no, dito sa House Committee on Justice. Ano ho ba? Anong mangyayari ho kung ang yung impeachment ho ay nasa Senado na? Babawiin ho ba ulit ito? I-archive na naman ho ulit ba ito? Well, that's premature. We don't know what will be the basis no, pag nakaakyat na yan, no? So I cannot speculate ano yung iakyat nila. Depende kung ano yung inakyat nila, ano yung grounds for the impeachment, at saka kung ano yung circumstances. So it's not, I cannot ulit ng Supreme Court o hindi babasura, no? Alright, sir. And then, panghuli na lamang ho, no? Do you think ho, in this case, would the Supreme Court exercise judicial restraint? Makikialam ho ba ulit sila in this instance sa tingin niyo ho? Well, ang rule dyan, they will not intervene unless there is a clear violation of a provision of the Constitution. Sinabi nila yan sa latest ruling nila sa first case, no? Sa the MR. So there has to be a clear violation of the Constitution bago maka-intervene yung Supreme Court. So as of now, I don't see any clear violation of the Constitution. Alright, maninaw ho yan. Titingnan ho natin yung mga developments pa dito sa kasong ito. Maraming salamat ho sa inyong oras, Justice Carpio. Thank you also, Danny. Thank you to our viewers, our listeners. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sa pagbabalik naman ng Usaping Legal, pag-uusapan natin ang resulta ng pinakabagong survey ng WR Numero Research kasama si Dr. Robin Garcia. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Eto, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ninuman nang walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sino man na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Ito naman, inilabas ho ng WR Numero ang kanilang pinakahuling Philippine Public Opinion Monitor na nagpapakita ng sentimiento ng publiko sa 2028 national elections, impeachment ni VP Sara Duterte at iba pang issue. Para pag-usapan ng resulta ng survey, makakausap natin ang WR Numero founder at chairman at President and CEO ng WR Advisory Group na si Dr. Robin Garcia. Good morning, Dr. Garcia. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Good morning, Attorney. I'm happy to be back
Maraming salamat again for inviting us. Thank you for your time, sir. Ito ho, impeachment ho ni VP Sara. Ang sinasabi ho ng inyong survey ay 53% ho ang nag-reject ng kanyang impeachment, pero 46% ho dito ang walang alam tungkol doon sa ebidensya. Ano ho yung, can you discuss it, sir? So, yan, actually tama, no? You mentioned na medyo mataas yung mga hindi nag-agree dyan sa impeachment ni Vice President Sara. So there are perhaps two variables na kailangan nating tingnan. Yung unang variable is mataas talaga yung support for the Dutertes, no? So if you look at the results, meron kaming nilabas na tinatawag naming factional partisanship, kung saan minimeasure namin yung support for factions, no? So may tatlong factions: Duterte, Marcos faction, tsaka liberal progressives or kakamping. Ang pinakamataas na faction is yung nasa Duterte faction, which represent around 1/3 of all of the respondents. So that's the highest number of support for any of the two other factions. Pumapangalawa yung Marcos faction at 22% and liberal progressives na nasa 17%. Moreover, if you look at yung 33%, yung 1/3 na yun na sumusuporta sa Duterte, 60+% are already hard supporters. Hindi na mag-iiba yung utak nila in the next 24 months or until the election day in 2028. So what? So ibig sabihin yan, anything that, any issue that potentially opposes the Duterte camp, may it be the president, the former president, or the current vice president, will not be received very well by the faction. No, maraming mag-o-oppose talaga dyan. Pero at the same time, marami din nagsusupport dyan sa impeachment. No? So kailangan natin tingnan din na siguro hindi lang yung pro-Duterte faction yung umu-oppose dyan, but also baka merong ibang usapin na gustong tugunan ng gobyerno, no? So for instance, baka maraming economic issues, and nakita natin dito sa aming report that really economic anxiety is the one that they want the government to solve, no, through many pieces of policy. For instance, anti-inflation, decreasing the prices of basic goods, more jobs, and things like that. These are gut issues that consistently and persistently have always figured very prominently in any of the surveys, no, not just ours. So palagay ko, inisip ng mga tao, baka not necessarily against the impeachment per se, but perhaps this is not the right time to pursue that, right? But you're right, no? At the same time, hindi lahat ng tao, maraming tao hindi nakakaintindi ng evidence. So tinanong namin, naiintindihan nyo ba yung mga accusations against Vice President Sara Duterte? And you're right to point out na napakadaming hindi nakakaintindi ng mga evidence against her. So kung titingnan ninyo, no, kahit maraming hindi nakakaintindi ng evidence, hindi nila gustong tingnan yung evidence, marami pa rin nag-o-oppose dyan. So kaya nga, babalik tayo doon sa undercurrent ng ating data, na baka these are people who really intensely support the Duterte family, and therefore would not anymore change their minds, even in light of evidence and even in light of other pieces of information and facts, right? And that's typical even among the other factions na nakikita nating may mga hard supporters din. So for Marcos, malaki din yung hard supporters ni President Marcos, pero hindi ganun kalaki compared with the hard supporters of the Dutertes. And then may mga nakikita din tayong hard supporters para dun sa mga liberal progressives or kakampings. Alright, sir. So, you were saying hard supporters for the Duterte family, no? So, around 60% nga ako na hindi talaga magbabago hanggang 2028. So, ito ho ba yung dahilan bakit nangunguna pa rin si VP Sara despite all the serious allegations against her, continuing ang impeachment sa kanya? She got 35.9%. So, yun ho ba yung main na dahilan because of the strong support talaga ng mga Duterte supporters? I think so, yes. So I think that's the number one variable that we need to be looking at when explaining kung bakit nasa top pa rin ito si Vice President Sara Duterte in the pre-election poll, no? So nagko-correlate ka kasi 33% or 1/3 ng lahat ng Pilipino are pro-Duterte.
siya, nakakuha siya ng 35%. So may na-attract siya konti pa na mga undecideds and baka nakakuha pa siya from other opponents, no? So we have a list of 12 names in our pre-election poll. And so, because we wanted to be as comprehensive as possible as early as now. So kung mag-change yung landscape in the next few months or even next year, na-capture na namin as early as now ng March 2026 or Q1 2026. But despite the long list, Vice President Sara is still leading, no? She's still the person to beat. But at the same time, I don't think that any electoral certainty is set in stone. It means that things may still change. And many things may still change, and actually it's quite early. And we don't see particularly itong tinatawag naming post-announcement surge that is typically associated with anyone who announces their candidacy. Actually, kaya kung titingnan mo rin, napakalaki ng undecideds dyan, 20% for president, 30% for vice president. Usually, the reason why they're undecided is because they don't see the names of people, but also because they don't know if their bet is actually going to run. So, pag nag-a-announce ang mga kandidato, nagkakaroon ng rallying effect, kumbaga, na nagsusolidify, nag-firm up yung support para sa kanila, nawawala yung level of uncertainty. Kaso, hindi natin masyadong nakita yan kay Vice President Sara Duterte even after nag-announce siya. So nandyan pa rin siya sa 30+% percentage points na level that we see from last year. No? So last year, nasa 33% siya. Nung November, nung nirelease namin ng November, fieldwork namin November, released early December. And ngayon, nag-fieldwork kami ulit ng March, a few months after, nandun pa rin siya sa nasa 33 to 36% na range. So there's not a lot of parang changes, although there is a slight change, but I wouldn't say that it is a dramatic and intense change that will basically tell us that the election is already set in stone in 2028. Ayun nga ho, sir, parang hindi din masyadong gumalaw yung figures niya despite the announcement of her presidential bid. Ito naman, sir, Senator Raffy Tulfo got placed second, no, 18.5%. So, sa tingin niyo ho ba, is he the person to beat VP Sara Duterte? Well, not necessarily, kasi if you look at it really, statistical tie sila ni former Vice President Leni Robredo, now Mayor Leni Robredo, no? So if you look at the marginal error plus minus 3%, nandun siya kung makuha ni Vice President Leni Robredo yung upper limit ng kanyang statistic. Ibig sabihin, magtatay sila ni Raffy Tulfo. And they've always been like that, head-to-head last year in second place. But I think ito yung babalikan natin na usapin yung actually sa amin, tawag namin Uni-Pink, no, na coalition. And potentially that could be a winning combination between a standard bearer from the Marcos administration and a standard bearer from the liberal progressives or kakamping faction. And because nga, and I think everyone recognizes as early as now that Sara Duterte is leading, and you need to add up your numbers, no? And you know, we're coming from a post 2016 situation where 10 years ago that the former president Rodrigo Duterte really mounted an incredible and quite compelling campaign, and until now they have sustained their narrative, and I think that is what the opponents for 2028 will have to contend with. And that includes the liberal progressives who might mount another presidential candidacy, and ito the Marcos administration. Kaso, if you look at the list ng mga potential standard bearers sa Marcos administration, hindi maganda yung kanilang performance dito sa survey na ito. No? So kung may tumutunog na may mga names na, for instance, si Vince Dizon, Secretary Vince Dizon, who of course have denied any ambitions for higher office, but at the same time, people are pushing him, they may be considering him to run. You also see DILG Secretary John Vic Remulla, and then General Manager of the MMDA, Nick Torre. We're all part of this list, but I think they have a lot of room to grow, ganun na lang, no? In order to be potentially a competitive candidate in 2028. But yes, so ngayon, it seems like it would benefit the Marcos faction and even the liberal progressive faction to court Raffy Tulfo
or any of the Tulfos for that matter, to become the standard bearer for 2028. And, we still have a few months before the filing of candidacy in October. So, they have to negotiate as early as now kasi hindi natin alam kung matutuloy yan, and maraming kailangan pag-usapan. Actually, maybe last point lang dyan sa Unipink Coalition. It seems simple actually to many people, but actually it's an issue of egos, it's an issue of power, because ang tanong dyan, kung mag-coalition sila, sino ang papangalawa? Sino ang magiging presidential candidate? Papayag ba ang mga kakampings na VP lang ang i-field nila? At papayag ba ang Marcos administration na VP lang ang ma-field nila? We don't know, right? And I think that, it will really look bad if any of these factions agree to such an inferior position, right? And I'm not stoking any issues here. What I'm just saying is, hindi ganun kadali na magkakampi kasi sila naman pwede presidential candidate. So sino dyan? Right? Sino ang senior partner, kumbaga sa law firm, sino ang junior partner mo? And nahihirapan na nga tayo dito sa mga inside the factions, yung kakamping, nag-aaway si Trillanes pati si Lenny, and then inside Marcos, din marami ring mga issues. So, hindi pa pulido yung conversations within the factions. Ipagsasama mo pa sila, hindi mas mahirap yun, right? So, this is a conversation that they have to have right now. And they cannot wait, in fact, for December. Sabi ng mga kakampings, December pa sila magde-decide. Titingnan yung survey. By that time, ang dami na nangyari. So, I don't know. I think both factions will just have to, get their acts together. And they cannot afford to wait because they've lost multiple elections since 2016. This is the fourth election that they will lose, right? So, it really speaks of their competence in campaigning and winning the national vote. And so, if they have not learned that as early as now, then I don't know what will happen in 2028. All right, sir. You mentioned din si former Vice President and now Mayor Leni Robredo, no, is she's still a formidable candidate. Nakita ho natin may mga dating kumandidato na bilang presidente na kumandidato uli pero hindi pa rin sila nanalo. So, magiging ganito ho ba? May chance ho ba na maiba ho niya itong ganitong history na ito? Interesting yung si Vice President Leni Robredo. I think yung appeal ng campaign niya is that in such a short period of time in 2022, kasi late na siya nag-announce, alam naman natin yan, late na siya nag-desisyon, October na. Nung huli-hulihan na siya nag-declare. And of course, meron siyang national mandate kasi Vice President siya noon. So kahit paano meron siyang nakuha ang mga botante at she was able to gain some level of support. And nakita natin nag-snowball yung support niya in just a short time nitong tumakbo siyang presidente. But ang big caveat ko dyan is, of course, we have some members of the faction na kumakampi sa kanila, masaya na napakalaki ng nakuhang boto. But it's still comparatively low compared to what Marcos got and what Duterte got. So, kumbaga, why are you so happy that you've garnered a certain level of votes, pero you still lost, and you didn't even come close, right? So, and I this is not coming from a parang partisan tone. But sinasabi ko lang ito from a strategic tone that there's still so much to do in order to beat the Dutertes in 2016. From coming off from 2016, again, they mounted a very competent campaign, right? So kaya, all of the lessons from the past 2-3 electoral cycles, I think they have to really convene, they have to list it all down, and then create a rigorous and systematic strategy by looking at the data. And finally, siguro sabihin ko lang, Danny, yung data na hindi nila titingnan. Everyone thought that ang nagpanalo sa kakampings at saka liberal progressives ay yung mga kabataan or yung millennials or itong mga Gen Zs. But that's an incorrect view that our data since last year we've seen, because 40%, almost 40% of all of the young people are actually pro Duterte.
right? So that's a data point that I think we cannot ignore, no? And that anyone creating a serious strategy for the liberal progressives cannot ignore. And that it's wishful thinking if you deny that data point and just accuse the firm like such as ours as partisan. Kasi minsan na-accuse kami, pro-Duterte. Hindi, actually, we're just observers and students of Philippine politics and society. We're publishing this to inform you. But if you get hurt by this data, then that's not our problem. Then maybe you will lose again, right? So, maybe this is just the message regarding the campaign and potential campaign of Vice President Leni Robredo. Kasi ang dami pang kailangan gawin. But sabi nga natin, babalikan natin, yung sinabi ko una, no, Danny, is tama, respectable yung nagawa nila. Meron siyang national mandate, nanalo siya as Vice President legitimately noong 2016. At the time na natalo pa niya si Bongbong Marcos, no? And then in such a short period of time, na-snowball yung support. So that's an admirable achievement, but not enough, no, to beat and to mount a successful campaign, because you only choose one president, and the goal is to be a successful presidential candidate so that you can sit as president. And there still has a lot of things to get done, no, in order for them to succeed. Yun lang, medyo mahaba na yung monologue ko, Attorney Danny. Alright, panghuli na lamang ho, sir, no? Let's just go to the vice presidency. Bongo is number 1 pero wala akong significant numbers, no? Also, Grace Poe is there, Robin Padilla. Bakit ganun ho? Wala pa akong nakikita yung mga Pilipino ho na pwedeng maging vice president, nakatambal ho ni VP Sara? Actually, yung VP race is a different story altogether. Tama ka, no? Napaka parang statistical tie kasi yung top 3. So si Bongo at 12%, so hindi malayo. Hindi malayo compared to sa numbers ni VP Sara na sa 30+. Hindi pa siya runaway winner. Tapos tied siya with Senator Grace Poe, who have since 2016 been I think has successfully maintained her base at least 10%. Nakikita namin, tinatrack namin over the last few years na nandyan siya sa 10% plus. No, lagi siyang mataas sa VP. And even nung 2022, mataas din siya sa VP. And then Robin Padilla, of course, who topped the senatorial race, no, recently, nung 2022. So yan, tatlong kandidato niyan, tied yan sa first place, statistically tied sa first place. And nakikita natin na walang runaway winner. Iba yung kwento sa VP race talaga. Tapos not only that, and mababa pa sila lang yung double digits, pero hindi rin ganun kataas yung kanilang numbers. 12% lang yung pinakamataas na si Bongo. But in fairness, this is a long list. This is a list of 16 names. And then you also have 26.8% who are still undecided. Perhaps because this is a long list nga, 16 names. Pero at the same time, siguro kung makita natin in the next few months, baka mag-solidify na itong vice presidential race. But right now, I think it's an open field. It is more fluid than the presidency. And yeah, it is interesting because there's a lot of potential contenders. Even among yung factions nga, kung magkaroon ng unity. And even within kay Vice President Sara Duterte, sinong pipiliin niya as Vice President? Ito yung mga gusto nating makita. Meron na daw siya napili, but we don't know. Alam naman natin na hindi naman necessarily si Senator Bongo pipiliin niya. Baka may iba pang kandidato ang piliin ni Vice President Sara Duterte. So makikita natin yan. Kung nag-announce si Vice President Sara Duterte takbong presidente, baka sabihin na rin niya kung sino yung VP niya, pick niya for as her running mate. Alright, aabangan ho natin yan, talagang maraming magiging developments po dun sa last 2 years. Maraming salamat ho sa inyong oras, Dr. Garcia. Thank you, Attorney Danny. Salamat sa inyo lahat. Si Dr. Robin Garcia, WR Numero Founder at Chairman at President and CEO ng WR Advisory Group. Sa pagbabalik ng usaping legal, may panahon pa ho tayo. Sasagutin natin ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbasa lamang ho tayo ng ibang mga komento ho ninyo sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, April 11, 2026. Ano ang reaksyon mo sa petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Ito ho, galing ho sa ating isa sa mga suki ho natin. Now, no doubt, and definitely the latest move by the camp of Sara Duterte is again not dilatory but absolutely an attempt to waylay the proceedings. Hindi na nga siya nag-show up sa initial hearing sa Justice Committee, nag-SC pa. Expecting another favor from the SC. Ayan ho, galing ho yan kay cellphone number ending in 5387, Ibrahim Al-Safi bin U from Cagayan Valley. Happy viewing ho sa Cagayan Valley sa lahat ho ng mga nakikinig ho sa atin sa Cagayan Valley. Yan ho yung titingnan ho natin. Ito sa mga susunod ho na araw. Ano ho yung magiging kalalabasan ho nitong proceedings ho na ito. Kasi hindi ho nag-issue ang Korte Suprema ng TRO o Temporary Restraining Order laban ho sa pagdinig ng House Justice Committee. So anong ibig sabihin ho nun? Tuloy-tuloy pa rin ho yung magiging hearing ho sa April 14. Scheduled ho yan doon sa April 14, Tuesday. At ang dami hong magiging invited ho na guest ho doon, no? Katulad na lamang ho nung sa NBI, ito si Ombudsman Remulla at syempre yun hong sinasabing bagman nga ho, alleged bagman, self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. So hindi ho yan pinatigil ng Korte Suprema, kaya maririnig ho natin yan sa Martes. So binigyan ho ng 10 araw itong House Justice Committee para ho mag-submit ng kanilang komento dito ho sa petisyon ho ni VP Sara at nung iba pa ho mga intervenors dito sa kaso hong ito. So yan ho yung titingnan ho natin, developing story ho yan, at syempre tatalakayin ho natin yan sa Usaping Legal kapag ho tayo ay nakakuha ng mga updates ho dyan. At ayan ho, maaari pa rin ho kayong maglalabas ho ng mga inyong mga saloobin sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, April 11, 2026. At syempre, i-upload ho natin yung video ho natin sa YouTube at sa Facebook. Maaari ho kayong maglabas ho ng mga inyong mga saloobin dyan. Happy viewing ho dito sa mga nanonood sa atin sa live stream. Pong RG, Monsky Aninion Cuerpo, Jenny Abad, Isanan Alex, Richard Ofiasa, Shane Ruado, Aida Galiarde, June Gracious, and Terina Canono. Nandito na rin po si Jack Garado Cadizal, Adeling Rojas, Raimundo Agsaway, Ed Anthony Erstein. And happy viewing ho sa inyong lahat. Syempre maraming salamat ho sa Radyo Pilipinas Bontok. And ho para ho sa pag-share ng ating mga videos, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao, and ho buong Radyo Pilipinas nationwide ho na talaga naman hong lagi hong sumusubaybay at nag-share ho ng ating mga videos. And ho Ian Fiesta, and sasagutin ho natin yung inyong katanungan next week. Wala lamang ho tayong oras, pero maaari ho kayong makipag-ugnayan sa GSIS, no? Kung hindi nyo pa ho nakuha yung inyong sinasabi nyo hong pera na ilang days na doon sa ATM, maaari na ho kayong pumunta ho sa GSIS main office o doon kaya sa kanilang mga satellite office para ho tingnan kung ano ho nangyari doon sa inyong pera nga ho, no, na sinasabi nyo hindi pa rin pumapasok doon sa inyong ATM. At Tess Dison, syempre Tess Dison, sabi niya paano ginagamit niya ang pera para pantapal sa mga taong sumusuporta sa kanya. Pag siya naupo na presidente, mas malaki pa dyan ang kukurakuting niya. Ayan ho, from Tess Dison. Happy viewing ho sa inyong lahat. Siyempre maraming salamat ho sa lahat ho na lagi ho nakikinig sa atin sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas 738 AM, siyempre sa Facebook ho. At siyempre maraming salamat ho dito sa mga nanonood ho sa Facebook at YouTube. YouTube ho natin, Usaping Legal, Attorney Danny Galang, at Facebook din ho, Usaping Legal, Attorney Danny Galang. Siyempre maraming salamat ho sa inyong lahat.
At nandito na rin ho si Jovi Muniz. Maraming salamat. Happy viewing ho sa inyong lahat. And dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Ang dami hong nating nakapanayam, no? Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff engineer Rolly Bumatayo, engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo susunod na Sabado alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.